Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawa ng matagpuan ng mga embroidered uniform guards ang mga bangkay sa naganap na labanan sa pagitan ng ating bida at sa mga Imperial Palace Maid. Matapos na sabihin ng pinuno ng mga Yunoko na dumating, na magmula sa oras na ito ay sila na ang bahala sa gagawing imbestigasyon sa mga bangkay, ay napatanong naman si Liam na kung anong sinasabi nito. Dahil sa ang mga pagpaslang ay ginawa sa loob ng Imperial Palace ay dapat lamang na imbestigahan ito ng mga embroidered uniform guard. Ngunit tinanong naman siya ng Yunoko na kung sa tingin ba nito ay nasaan siya ngayon. Sabi naman dito ni Liam na ang Eastern Depot ay maaring may hawak ng Eastern Depot Hall, ngunit mayroon silang awtoridad pagdating sa pag-iimbestiga patungkol sa nangyaring krimen, at 12-12 ng mga Imperial Maid at ibang mga tao ng palasyo ang pinaslang. Kaya naman ay sinabi nito sa Yunoko na huwag na nilang pag-awayan pa ang patungkol sa teritoryo. Sabi naman dito ng Yunoko na mukhang nagkakamali ito ng pagkakaintindi, dahil ang embroidered uniform guards ay kasali din sa naganap na krimen dito. Sa sinabing ito ng Yunoko ay bigla naman itong napapatanong sa kanyang mga narinig. Matapos ay nag-utos naman ng Yunoko sa kanyang mga kasamahan na arestuhin ang lahat ng embroidered uniform guard na nagpapasok sa mga espiya sa loob ng Imperial Palace na agad naman na sinunod ng mga kasamahan nito. Matapos na maitali ang mga kasamahan niya ay napapatanong naman ito na kung anong espiya ba ang sinasabi nito at tinanong niya ang Yunoko na kung anong lakas ng loob nitong i-frame up ang mga embroidered uniform guard sa naganap na kahindik-hindik na krimen. Sinagot naman niya ito na mukhang ang isang hamak na embroidered uniform guard ay kinukwestiyon ng Imperial Order na mula sa Soul King, na bigla naman ito sa kanyang narinig ng pinagmula ng kautusan na dakpin sila. Sa kabilang banda naman ng Imperial Palace, sa palasyo ni Prince Chen sa Sea of Stars Palace, ay nagtatanong ang Soul King na kung ang mga paghahanda ba ay natapos na. Sinang-ayunan naman ito ng Eastern Depot Head na si Lim Changhua. Sabi pa nito na ngayon ay sigurado siya na sinisimulan na ang imbestigasyon sa Imperial Tomb, kasama na ang mga tao mula sa Murem Alliance. Dahil dito ay sinabi ng Soul King na inaasahan na niya na ang mga bagay ay magiging maayos na maisasagawa, na sinang-ayunan naman ng isa pa nilang kasama. Sa isip naman nito na natanggap na niya ang mensahe na ang mga paghahanda ay nagawa ng matapos. Kaya naman ay sinabi ng Soul King na kung magawa ng matapos ang pagluklok sa kanya sa posisyon dahil sa insidenteng ito, ay magiging aktibo siya na susuporta sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, kaya naman ay labis na ikinatuwa ito ng kanyang kasama at sinasabi na isa itong karangalan para sa kanilang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Matapos ay nag-utos naman ito sa Eastern Depot Head na simulan na nila, na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman ay sumigaw ito ng malakas sa labas ng palasyo ng Prinsipe Chen na naparito sila upang arestuhin siya, maya-maya naman ay agad na lumabas ito sa kanyang tinutuluyan, at sinabi na binabati nito ang pagdating sa kanyang palasyo ng kanyang kapatid at tinatanong na kung ano ang nagdala sa kanila sa kanyang lugar. Ninas naman sa iniasta ng Prinsipe Chen ang Eastern Depot Head dahil sa pagiging arugati nito, ngunit binati naman itong pabalik ng Soul King. Sabi ng prinsipe na mukhang hindi ito ang tamang oras para magkaroon sila ng kaunting pagkakamustahan, dahil sa ang mga Yunoko ay pinapalibutan na ang kanyang palasyo. Agad naman na nagsalita ang Eastern Depot Head at sinabi na nagkaroon ng malaking insidente sa Imperial Palace, kaya naman ay sinabi ng Prinsipe Chen na sabihin nito ang buong detalye. Kaya naman ay sabi nito na noong nakaraang gabi ay 12-12 ng mga Imperial Maid at ilang mga taga-sunod ng Eastern Depot ay pinaslang sa guest hall ng Eastern Depot. Sa narinig naman ng Prinsipe Chen ay nagulat ito, dagdag pa ng Eastern Depot Head na hindi ito ang pinakaproblema, dahil sa nakatanggap sila ng ulat na ang salarin ay ninakaw ang kayamanan ng Founding Emperor. Sa narinig naman na ito ng Prinsipe Chen ay napatanong siya na kung ang ibig ba nitong sabihin na mayroon siyang kinalaman sa insidenteng ito, ngunit tinuwanan lamang siya ng Eastern Depot Head at sinabihan na huwag itong magalit sa kanyang mga sinasabi. Sabi pa nito na mukhang ang mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult ay nagawang mapasok ang kanyang grupo nang sila ay pabalik mula sa pagpunta sa mga ito, at ito ang testimonya ng Hallmaster na nagawang makaligtas sa naganap na labanan noong nakaraang gabi.
Dahil dito ay nagalit naman ang Prinsipe Chen at tinatanong niya siya na kung ang gusto ba nitong Palabasin ay siya ang nagdala sa mga ito sa loob ng Imperial Palace. Ngunit sumagot naman ito sa Prinsipe Chen na kung sino ang nakakaalam, at ang kanilang Imperial Majesty ay nag-utos na alamin nila ang katotohanan at arestuhin ang salarin. Kaya naman ay sinabi ng prinsipe na kung gusto ba nitong sabihin ay kung aarestuhin nila siya, matapos ay sinabi nito sa kanila na maari naman nila itong subukan. Dahil dito ay nagalit naman ang Soul King, dahil sa pagiging kampante nito matapos ng kanyang ginawa, at dapat ay kahit papaano ay magkaroon ito ng kaunting konsensya at hayaang arestuhin ng payapa kung talagang hindi siya kasali sa naganap na insidente. Sumagot naman siya sa kanyang kapatid na nakasama na niya ang mga taga-Heavenly Demonic Cult at ang mga ito ay hindi ganun katanga na gaya ng kanilang inaakala, dahil kung sila talaga ang may kagagawan nito ay hindi nila hahayaan na magkaroon ng kahit na isa ang magagawang makaligtas at mabuhay, at ang pag-aresto sa kanya nang walang ebidensya ay malinaw lamang na nais siya na ma-frame up. Sabi naman ng Soul King na kung tingin ba nito na gagawin niya ang bagay na ito nang walang ebidensya, ang mga tao ng Eastern Depot, ang mga doktor ng Imperial Palace at pati na din ang mga miyembro ng Murm Alliance ay kasalukuyang sinusuri ang mga katawan ng mga napaslang, sabi naman ng Prinsipe Chen na hindi ito maniniwala hanggat hindi nakikita ito mismo ng kanyang mga mata. Sabi naman ng Eastern Depot head na mukhang hindi nito gustong tanggapin ang kanyang kapalaran ng ganun kadali, kaya naman ay sinabi nito sa Soul King na kung bakit hindi niya hayaan na siya mismo ang makakita ng ebidensya na sinasabi nila, ngunit sabi naman ng Soul King na bakit pa niya gagawin iyon kung maari naman niyang puwersahang arestuhin ito. Nang bigla naman na nagsalita ang Prinsipe Chen na papayag na itong arestuhin kung sakaling maipakita ng mga ito ang ebidensyang sinasabi nila. Sa isip naman ng Soul King na naisip na niya ang bagay na ganito dahil sa alam nito na ayaw ng kanyang kapatid ang nakakaranas ng pagkatalo, dagdag pa ng Soul King na ito ang kanyang makukuha sa pag-iisip na silang dalawa ay pantay lamang kung isa lamang itong anak sa pangalawang asawa ng kanilang ama, at dudurugin niya ito ng gusto upang hindi na muling maisip na silang dalawa ay magkapantay lamang. Sa Imperial Palace sa loob ng Imperial Palace Guardians Hall, ay agad na nagtungo ang mga ito. Sa isip ng Soul King na ang katapusan ng kanyang kapatid ay matagumpay ng naisulat, hindi na magagawa itong may proklama sa trono dahil sa nagawa siyang maaresto dahil sa paghihinalang gumawa ito ng krimen sa libingan ng Founding Emperor, at ang mga katawan ay sigurado siya na punong-puno ng mga bakas ng martial arts ng demonic cult, kaya naman ay ito na ang katapusan para sa kanya. Sa Central Hall Imperial Palace Guardians Hall naman, ay agad na nagtungo ang mga ito upang maipakita ang ebidensya na kanilang sinasabi sa Prinsipe Chen. Sa pagdating naman ng mga ito ay agad na nagbigay galang ang mga taong sumusuri sa pagdating ng Soul King sa lugar. Matapos ay nagtanong naman ito na kung ano nang lagay ng kanilang imbestigasyon. Sumagot naman ang isa na nagawa na nilang matapos ang kanilang ginagawa at ire-report niya ang mga detalye mamaya. Ngunit sinabi ng Soul King na ngayon na niya sabihin ito. Kaya naman ay agad nitong tinawag ang Prinsipe Chen dahil ito ang kanyang hiling sa kanya. Sa kanilang likudan naman, ay sa isip ng isa na ayon sa kanyang nalaman na mayroon pang mga ibang palapag sa lugar na ito, at halos sa 50 mga bangkay ang nandito, at medyo natagalan ang pag-iiwan ng mga bakas ng mga ito dito dahil sa 5 tao lamang ang nagtrabaho para magawa ito, at mukhang labis na ginawa ng mga ito ang trabaho ng mahusay. Dagdag pa nito na ngayon na ang Murms Alliance martial artist ay kailangan na sabihin na ang mga nangyari sa lugar na ito ay kagagawan ng demonic cult. Kaya naman ay masayang-masaya ito dahil sa ang mga taga-Heavenly Demonic Cult ay hindi alam na nagawa na silang ma-frame up ngayon ng walang kamalay-malay, magagawa nilang makuha ang mythical creature blood, ang suporta ng susunod na emperor at magagawang mapag-initan ang demonic cult at mukhang ang kanilang plano ay parang hitting 3 birds with 1 stone, at ngayon ay aanihin na nila ang ilang taon ng kanilang mga paghihirap. Nang bigla naman na napasigaw ang Soul King at sinabi na hindi maari ang mga ito, at sinabi na mayroong espiya ng demonic cult sa kanilang investigation team, kaya naman ay agad niyang sinampal ito at sinabi na hanapin nila kung sino ito at dalhin sa kanya ngayon din. Dagdag pa nito na kung anong ibig nitong sabihin na ang mga bakas na naiwan sa mga katawan nila ay ang martial arts ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect,
dahil hindi maari ito. Bigla naman na natigilan ang isang representante ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa kanyang naririnig sa bibig ng Soul King. Bago maganap ang pagtatanong ng Soul King sa resulta ng mga pagsusuri sa mga bangkay, ay nag-utos ang eunuko na nakapamahala sa imbestigasyon na pagsama-samahin ang mga bangkay sa pamamagitan ng mga pinsalang natanggap ng mga ito. Sa isip naman ng Murem Alliance's 12th Master, kungtong sect leader na si Chang Su, na nagpunta siya para masuri at makita ang mga pinsalang natamo ng mga katawan dahil sa ang martial artist na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay kinausap siya na gawin ito. Ngunit napapatanong naman siya na kung magagawa kaya ito ng mga taga-demonic cult dahil sa maaring mga walang awa ang mga ito at walang kinakatakutan, ngunit ang gumawa ng ganitong krimen at pagnanakaw ay malabo na gawin nila. Kaya naman ay sinabi nito na susuriin niya ulit ang mga katawan dahil baka nagkakamali lamang siya, dahil ang kanyang tungkulin ay ang ulat ang katotohanan sa kung ano man ang matatagpuan niya sa mga katawan ng mga napaslang. Nakilala naman ng isang eunuko na ang katawan ng isang ito ay sigurado siya na ito ay nakatalaga sa pagluluto sa palasyo, ayon sa nalaman niya na ang mga mandirigma ay ang mga katulong sa palasyo ng mga Imperial Palace Guardians. Ngunit maging ang mga tagaluto ay ganun din. Nang may napansin naman ito sa mga katawan, sabi nito na ang mga ito ay mukhang bakas mula sa whip sword. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa pagdating ng Soul King sa kinaroroonan nila, sabi niya na hindi maaring makita ng Soul King ito habang kasama niya ang kanilang Eastern Depot Head. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos naman na matigilan ang martial artist na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay tinanong naman siya ng Eastern Depot Head na kung anong ibig sabihin nito, dahil sa kung ang mga nakita na mga bakas ng martial arts dito ay ito ay mula sa kanila, na sinang-ayunan naman nito ngunit iginiit na hindi nila gawa ang bagay na iyon, nang bigla naman siyang nilapitan ng nagmamadaling eunuko. Sabi nito na mayroon siyang masamang balita, sabi ng Eastern Depot Head na alam na niya ang nangyari, at ang isa sa kanyang likudan ay nagmula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ang kanilang plano ay nasira na, ngunit kung magawa nilang maaresto ang lalaki sa kanyang likudan kaagad ay maiiwasan nila ang mga pagdududa, ngunit sinabi nito sa kanyang pinuno na hindi ito ang problema na kanyang sinasabi. Nang bigla naman na nagsalita ang master na mula sa Murem Alliance na mayroong mga bakas ng undulating whip sword art sa mga katawan ng mga bangkay, sa narinig na ito ng Eastern Depot Head ay hindi naman ito makapaniwala. Ang undulating whip sword art, ang sword na ito ay ginawa para sa mga eunuko ng master ni Lim Cheonghua at ang admiral ng Eastern Depot, na isang expert sa sunflower scripture. Gamit ang undulating whip sword art ay nagawang mapalawak ng Eastern Depot ang kanilang kasikatan at ginawa itong kanilang simbolo. Sa nangyari naman ay agad na napasugod dito ang Eastern Depot Head, at agad na napaluhod sa harapan ng Soul King, sabi nito na imposible na mangyari ito, kaya naman ay inutusan niya ang martial artist na mula sa Murem Alliance na muling suriin ito, dahil sa anong rason naman ang mayroon ng Eastern Depot para gawin ito. Ngunit sinabi naman ng master ng Murem Alliance na nagawa nitong masuri ang 20 katawan kaya naman ay sigurado siya na ang mga bakas na nakita niya ay mula sa undulating whip sword art, kaya naman ay sinabi nito sa Eastern Depot Head na maari naman niyang matignan ito ng siya mismo upang masabi niya na tama siya dahil sa 2 ulit na niyang sinuri ito, ngunit sabi nito na ang mga bakas na nakita dito ay ang kagaya ng ginawa niyang performance art sa naganap na sword dance kamakailan. May idinaos na kapistahan ang mga Daoist kamakailan bilang pagdiriwang ng pagpapalit ng kanilang taon, at nang matapos ang kapistahan, ay ang mga kilalang mga Daoist at ang 9th sect ng Murem Alliance ay nagsama-sama upang panoodin ang Easter at Western Depot sa kanilang pagpapakita ng kanilang martial art sa isang pagganap. Sa narinig nito ay bigla naman siyang nenas dahil sa paanong ang isang tao ang magagawang makopya ang kanyang teknik sa pagkakakita nito ng isang beses lang. Bigla naman na sinabi ng Prinsipe Chen na kung ito na ba ang ebidensya na kanyang sinasabi, matapos ay nginitian naman siya nito ng nakakaloko. Kaya naman ay sa isip ng Soul King ay napapatanong ito na kung bakit siya ang nakangiti sa oras na ito kung siya mismo ang nagplano para sa patibong na ito,
at mukhang nakagawa sila ng mali sa plano. Dagdag pa nito na naligay siya sa alanganin dahil sa inutos niya na isali sa plano nilang ito ang martial artist ng Merem Alliance na si Changsu kahit na alam naman nito na kilalang kilala ang master na ito sa kanyang pagiging patas at pagbibigay ng hustisya sa lahat ng bagay, at mukhang naplano na ito ng mas maaga kumpara sa plano nila. Sabi ng Sage King sa kanyang kapatid na Soul King na ang kanilang emperor ay mukha yatang madidismaya sa kanyang kamahalan dahil sa nangyayari dito ngayon. Naiinis naman itong napapasabi na hindi ito maari dahil sa ang succession ceremony ay nalalapit na, at kung malaman ito ng emperor ay ang lahat ng tiwala na kanyang binuo ay mawawasak na lamang ng parang isang buhangin. Kaya naman ay dinuro niya ang Sage King at sinabi na ang lahat ng ito ay kagagawan niya, at anong lakas ng loob nito na gawin ang ganitong bagay sa kanya kung isa lamang itong anak mula sa ikalawang asawa ng emperor. Dagdag pa nito na minanipula nito ang mga ebidensya sa katawan ng mga bangkay, nang bigla naman na may nagsalita sa kanilang likudan at sinasabi na nais niya din na magpaliwanag. Nagtaka naman ang Eastern Depot head na kung sino naman ito at ang boses ay mukhang nanggaling sa isang babae, nang bigla naman itong lumuhad sa harapan ng Soul King. Nagulat naman ang mga kasama ng Soul King dahil biglaan na lang itong nasa kanilang harapan at hindi man lamang nilang naramdaman ang paglapit nito. At isa itong martial expert, na hindi nila magawang matukoy ang martial level nito. Matapos ay sinigawan naman siya ng Soul King at tinatanong kung sino naman ito at kung bakit biglaan na lang siyang nagtungo sa kanyang harapan. Agad naman itong nagpakilala at sinabi na siya ay si Ranyong, ang First Great Supreme, na nakatalaga sa pagpoprotekta sa Imperial Brave. Sa isip naman ng Eastern Depot head na kung ito ang First Supreme ay ang ibig sabihin lamang nito na halos nasa 200 taong gulang na ito, at hindi maaring nabubuhay pa ito ngayon. Galit naman na kinuha ng Soul King ang dala nitong medallion at sinabi na hindi maari ang sinasabi niya, ngunit bigla naman itong natigilan at napapasabi na imposible ito. Dahil sa ito ay tunay na Emperor Seal at mukhang ang babae na nasa kanyang harapan ay ang tunay na First Great Supreme. Nagpadala naman ng sound telepathy ang Eastern Depot sa Soul King at sinabi na para din ito sa ikabubuti ng sitwasyon, dahil kung tunay ngang ito ay expert martial artist na mula sa Imperial Palace Guardian, ay maari nilang mailipat ang sisi sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na sinang-ayunan naman ng Soul King, dahil kung nagkataon ay ang Eastern Depot at maging siya ay magagawang makatakas sa pagdududa, at mukhang may nakikita pa siyang pag-asa. Kaya naman ay sinabi nito sa First Great Supreme na kung ito ang kanyang nais ay pagbibigyan niya ito, kaya naman ay tinanong siya ng Soul King na kung may kukwento ba niya ang mga nangyari. Agad naman itong napaluhod at sinabi na hindi siya nagtagumpay na maprotektahan ang Imperial Palace Treasure mula sa mga eunuko ng Eastern Depot at sa mga kalaban, kaya naman ay hiniling nito sa Soul King na parusahan siya nito. Sa narinig ng dalawa ay bigla naman silang hindi nakasagot. Malakas naman na sinabi ng Prinsipe Chen na kung ang sinabi ba ng First Supreme na ang mga eunuko ng Eastern Depot ang nagnakaw ng kayamanan ng Imperial Palace. Nagulat naman ang lahat ng nasa loob ng silid sa pagkakarinig nilang sinabi ng Prinsipe Chen. Kaya naman sa isip ng Eastern Depot head na sa ganitong kalagayan ay wala na silang magagawa pa. Kaya naman ay nagpadala ng sound telepathy ang isa nitong eunuko sa kanya at sinabi na wala na silang pagpipilian pa, at kailangan na nilang paslangin ang lahat ng mga nandito upang magawang mapigilan ang paglaki ng gulong kinakaharap nila, dahil kung mapaslang nila ang lahat ng nandito ay magagawa pa nilang mamanipula ang mga ebidensya. Naririnig naman ng ating bida ang nagaganap na pag-uusap ng mga ito gamit ang sound telepathy ng dalawa. Kaya naman sa isip ng Eastern Depot head na tama ito dahil sa hindi naman lahat ng tao sa palasyo ay makakapunta agad dito, kaya naman sabi niya na kapag nagawa nilang matalo ang Kungtong Sect Leader at ang Southern Military General ay magagawa na nilang matakasan ito. Sa kabilang banda naman ay nagpadala naman ang representante ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa kasama nito ng sound telepathy. Sabi nito sa Bloodblade Master na hindi nito alam kung ang mga bagay ba dito ay madaling mareresolba. At kung sakaling makakaya nitong malabanan ang First Great Supreme ay siya na ang bahala sa iba, nang bigla naman itong natigilan dahil sa bigla siyang inatake nito at nagawang matanggal ang isa niyang braso.
Matapos na magtaka ito sa nangyari, ay tinanong naman niya ang Bloodblade Master na kung para saan naman ang ginawa niyang iyon sa kanya. Sumagot naman ito na tingin pa din ba nito na siya ang Bloodblade Master matapos na putulin nito ang isa niyang braso, kaya naman ay inilabas ni Yuwon ang kanyang muka dito at tinanong kung muka pa din ba siyang Bloodblade Master sa kanya ngayon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.